Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 456, hula tungkol sa Saint Territory. Kapangyarihan ng Azura, sa wakas ay natagpuan na kita. Sa pagtingin sa kapangyarihan ni Azura na umaaligid sa itaas ng kanyang palad, hindi mapigilan ni Xingju na ipakita ang isang nasasabik na ngiti sa kanyang determinadong mukha. Ang dahilan kung bakit pumunta si Xingju dito ay para hanapin ang kapangyarihan ng Azura. Dahil sa pagmamadali ng sakuna, nakalimutan ni Xingju na ilipat ang power of Azura sa periphery ng Toireng Sky Region. Pagkatapos ng sakuna, ang Azura Mountain Range ay nawasak sa lupa ng makapangyarihang kapangyarihan ng Saint Demon, at ang power of Azura ay nabaon ng malalim sa ilalim ng lupa, kaya naman ngayon lang nangyari ang eksena. Ang dahilan kung bakit gustong hanapin ni Xingju ang kapangyarihan ng Azura ay dahil ang kapangyarihan ng Azura ay may misteryosong pinagmulan. Bumaba ito mula sa langit, at kahit nasa kapangyarihan ni Xingju, hindi niya maabot ang kailaliman ng langit, na parang walang katapusan. Gayunpaman, naramdaman ni Xingju na gaano man kataas ang kalangitan, palaging may katapusan, at ang dulong iyon ay maaaring ang maalamat na sagradong rehiyon. Dahil ang kapangyarihan ng Azura ay bumaba mula sa langit, nangangahulugan ito na ito ay isang bagay mula sa sagradong rehiyon. Bukod dito, ang kapangyarihan ng Azura ay katulad ng isang kaluluwa, na nangangahulugang mapapadali sa ito ni Xingju sa pamamagitan ng pag-asa sa sining na lumalamon ng kaluluwa. Kaya lang ang kasalukuyang kapangyarihan ni Xingju ay hindi makayanan ang marahas na enerhiya ng kapangyarihan ng Azura. Gayunpaman, ngayong naabot na ni Xingju ang Battle Saint level, napagtanto niya na bahagyang nabawasan ang marahas na pakiramdam ng maramdaman niyang muli ang kapangyarihan ng Azura. Nangangahulugan ito na hanggat patuloy na naglilinang si Xingju, mapapadalisay niya ang kapangyarihan ng Azura balang araw. Ngayon na si Xingju ay malapit ng tumuntong sa mahiwagang sacred region na puno ng mga hindi alam, palaging kapaki-pakinabang na magkaroon ng ganoong kayamanan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kakailanganin niya ito sa madaling panahon. Buzz. Matapos sukatin ang puwersa ng Azura na may pusong puno ng kagalakan, isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa Soul Devouring Token sa kanyang hintuturo. Kasunod ng pagkawala ng sinag ng liwanag na iyon, ang Azura Force ay nawala din. Ang loob ng Soul Devouring Token ay isang malaking Soul Devouring Ancient Tomb. Ang Soul Devouring Ancient Tomb ay naging isang espasyo, at lahat ng bagay sa mundong ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Xingju. Sa makatuwid, ang Soul Devouring Token ay ang kasalukuyang storage bracelet ni Xingju. Swish. Matapos mapanatili ang kapangyarihan ng Azura, tumalikod si Xingju at nawala sa langit. Lumipad siya sa bilis na kahit ang Battle Emperor ay hindi siya makita. Ang kanyang destinasyon ay ang maliit na isla sa Boundless Zero. Iyon ay dahil natipon doon ang pinakamahalagang miyembro ng pamilya ni Xingju. Ang bilis ni Xingju ay napakabilis. Ang normal lang niyang bilis ng paglipad mag-isa ay ilang beses nang mas mabilis kaysa noong binuksan niya ang spatial tunnel. Sa madaling salita, sa kasalukuyang lakas ni Xingju, siya na ang naging tunay na pinuno ng kontinenteng ito. Hanggat gusto niya, naririnig niya ang mga usapan ng buong kontinente. Hanggat may gusto siyang gawin, halos wala sa kontinenteng ito ang hindi niya magawa. At sa ngayon, biglang nagkaroon ng gana si Xingju na palawakin ang kanyang kakayahan sa pandinig. Gusto niyang marinig kung ano ang ginagawa ng mga tao sa Azura Palace. Paano kaya siya? Matapos palawakin ang kanyang kakayahan sa pandinig, narinig ni Xingju ang isang napakapamilyar na boses. Pagkatapos, tumalikod si Xingju at nagmamadaling pumunta sa direksyon ng boses. Tatay, huwag kang mag-alala sa akin. Dapat mong kunin si sister. Shut up. Paanong iiwan ng isang ama ang kanyang anak sa mundong ito? Sa kailaliman ng isang bulubundukin sa Toireng Domain, dalawang figure ang naglalakbay sa napakabilis na bilis. Ang isa sa kanila ay isang magandang binibini, at ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki. Makapal ang kilay ng lalaki at matalim ang tingin. Gayunpaman, may bakas ng haggard sa kanyang determinadong mukha. Humihingal siya ng husto, na nagpapahiwatig na siya ay nasa mahinang kalusugan. Sa likod niya ay isang dalaga at magandang babae. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Yushiman. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang pinakamakapangyarihang Alliance Palace Chief ng Alliance Palace, si Yulei. Para naman sa isa pang babae, siya ang nakatatandang kapatid ni Yushiman, si Yuti. Noon, nang malapit nang dumating ang kalamidad, sina Yushiman at ang kanyang ama, na mga bilanggo ng Azura Palace, ay inihatid sa Mystical Palace ng mga eksperto ng Azura Palace upang humingi ng kanlungan. Pagkatapos ng kalamidad, dahil sa kaguluhang dulot ng kompetisyon para sa Saint Stones, sinamantala ni Yushiman at ng kanyang ama ang pagkakataong makatakas mula sa mga eksperto ng Azura Palace. Noong una, matagumpay silang nakatakas at nais na makahanap ng isang liblib na lugar upang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa kapayapaan. Gayunpaman, hindi nila inasahan na makakatagpo ang dalawa sa dati nilang mga kaawa. Pareho silang mga eksperto ng Toireng Domain, at parehong nagtataglay ng lakas ng mga high-level combat emperors. Sa orihinal, hindi natatakot si Yulei sa kanilang dalawa. Gayunpaman, nasa tabi niya sina Yushiman at Yuti. Habang pinoprotektahan sina Yushiman at Yuti, si Yulei ay aksidenteng natamaan ng anteng-anteng ng apoy mula sa dalawa at nasugatan. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi dalhin si Yushiman at tumakbo hanggang dito.
Tatay, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ako matigas ang ulo, hindi sana nahulog ang Yu family natin sa ganitong estado. Dapat kang umalis kasama ang nakatatandang kapatid na babae. Ako lang naman ang gusto nilang hulihin. Nagugilty na sabi ni Yoshiman habang nakatingin sa kanyang ama na naghahabol ng hininga at sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na buong lakas na tumatakbo. Xiaoman, huwag kang magpakatanga. May sama ng loob silang dalawa sa Yu family natin. Kahit payag kang mahuli kanila, hindi nila tayo pababayaan. Nang makita ito, lumingon si Yu Ting at pinandilatan si Yoshiman. Gayunpaman, mayroong isang hindi matukoy na sakit sa puso na nakatago sa kanyang mapang-akit na tingin. Mula nang matalo ang Union Palace ng magkasanib na puwersa ng Azura Palace at Snow Lisanong City, at silang tatlo ay naging mga bilanggo ng Azura Palace, hindi na muling ngumiti si Yoshiman. Ilang beses na rin niyang sinabi ang mga katulad na salita ng sisihin sa sarili. Bilang nakatatandang kapatid na babae, lubos na naramdaman ni Yu Ting ang sakit at walang katapusang pagkakasala sa puso ni Yoshiman. Siya ay labis na nabalisa, ngunit kahit anong pilit niyang hikayatin siya, si Yoshiman ay hindi makaalis sa anino. Dahil hindi lang pamilya ang nawalan ni Yoshiman, nawalan din siya ng taong mahal niya. Hahaha, ang bait talaga ng batang ito. Ang pagkuha ng isa ay katulad ng pagkuha ng tatlo. Bakit pa natin pababayaan ang dalawa? Sa sandaling ito, isang kampante na boses ang biglang umalangaw sa itaas nila. Kasabay nito, dalawang walang hangganang enerhiya ang bumaba mula sa langit. Sa oras na nag-react si Yulei, ganap na silang napapalibutan ng dalawang enerhiya. Bang! Uchi! Sa isang suntok, nagluwa si Yulei ng isang subo ng dugo, pagkatapos ay bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Nahulog din si Yoshiman sa gilid. Tanging si Yu Ting lamang ang patuloy na lumapag sa tabi ni Yoshiman, ngunit sa sandaling ito, nakagapos din siya ng dalawang makapangyarihang puwersa. Swish! Sa sandaling ito, dalawang figure ang dumaong sa magkabilang gilid ng trio, isa sa harap at isa sa likod, na nakapalibot sa grupo ni Yoshiman. Dalawa silang matandang lalaki. Pareho silang may suot na punit na damit, at ang mahaba nilang buhok ay nagkalat sa kanilang mga balikat. Sa isang sulyap, para silang dalawang matandang pulubi. Sa sandaling ito, ang mapang-akit na mata ng dalawang matandang lalaki ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng mga katawan nina Yoshiman at Yuti. Ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay nakabaluktot sa mga maalay ng Yulei, huwag kang magpaloko sa iyong pangkaraniwang hitsura. Pambihira talaga ang dalawang anak mo. Noon, lubos kaming pinigilan ng iyong Union Palace na magkapatid. Gayunpaman, tila may mga mata ang langit at hinayaan kaming magkapatid na magkita muli sa iyo upang maghayganti. Huwag kang mag-alala, napakahalaga ng buhay mo ngayon. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa mga bilanggo kayo ng Azura Palace. Sa lakas ng Azura Palace ngayon, siguradong marami tayong makukuhang benepisyo sa pamamagitan ng pag-aalok ng tatlo sa ikaw. Pero syempre, hindi ka namin papaalisin ng ganoon kadali. Bago yan, gusto pa naming magkapatid na tamasahin ang mabangong katawan ng dalawa mong anak. Hahaha. Sa sandaling ito, naglalabas na ng berdeng ilaw ang mapang-akit na mga mata ng dalawang lalaking mukhang pulubi. Ang kanilang mga bibig na puno ng mabahong hininga ay nagsimulang tumulo ng malagkit na laway. Habang nagsasalita sila, magkahiwalay silang naglakad patungo kina Yoshiman at Yuting. Kung maglakas loob ka, lalaban ang kita. Si Yulei ay labis na nagalit nang makita niya ang dalawang lumang bagay na ito na sinusubukang labagin ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, siya ay nasugatan ng malubha at wala man lang lakas para tumayo. Nakatingin lang siya habang naglalakad ang dalawang matandang pervert papunta sa kanyang anak. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka, sisabog ako at mamamatay. Para kay Yoshiman at Yuti, sila ay mga birhen pa. Sa pagharap sa paparating na dalawang matandang pervert, sila ay labis na natakot. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, naisip na nila ang kamatayan. Napakabata mo pa, ginagawa mo pa rin ang mga hindi tamang bagay. Mukhang nabuhay ka ng walang kabuluhan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na boses ang biglang umalangaw sa pandinig ng lahat. Kasabay nito, lumitaw ang isang figure sa pagitan nina Yoshiman at Yuting na parang multo. Dahil sa biglaang pagliko ng mga pangyayari, nagulat si Yoshiman at ang dalawa pa. Alam nila na maaari silang maligtas. Agad silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Gayunpaman, nang makita nila ang taong nasa harapan nila, agad na namutla ang kanilang mga masasayang mukha. Laking gulat nila nang malaman nilang kilala nila ang taong ito. Siya ang Palace Master ng Azura Palace, si Shinju. Anak, sino ka? Ang lakas ng loob mong sirain ang mga plano namin. Nakatingin kay Shinju na nakatayo sa gitna, ang dalawang matandang lalaki ay nagsiwalat ng mabangis na tingin. Malapit na nilang makuha ang kagandahan, ngunit may isang taong talagang sum-ire sa kanilang mga plano sa sandaling ito. Natural, sila ay galit na galit sa sukdulan, sa punto na sila ay kahit na nawala ang kanilang katwiran. Nakalimutan nila na ang binata sa harapan nila ay nagawang humarap sa kanila nang hindi nila napapansin, at kung gaano kakilakilabot ang kanyang lakas. Hehe, sino ba ako? Ako na ang kukuha ng buhay mo. Po.
Sa pagharap sa dalawang kasuklam-suklam na matandang ito, hindi mapakali si Xingju na mag-aksaya ng hininga sa kanila. Sa bahagyang pag-iisip, naglaho ang katawan ng dalawang matandang lalaki kasama ng dalawang muffled na tunog, ganap na nabura mula sa kontinenteng ito. Tinulungan sila ni Xingju na patayin ang dalawang matandang lalaki, ang mga mata ni Yu Shiman, Yu Ting, at Yu Lei na orihinal na puno ng takot ay napuno na ngayon ng pagtataka. Hindi nila inaasahan na ililigtas talaga sila ni Xingju. Buzz. Gayunpaman, umikit si Xingju sa tatlong grupo ni Yu Shiman. Gamit ang isang wave ng kanyang mangas, ilang high-grade supreme pills at tatlong high-grade treasured weapons ang lumitaw sa harap ng tatlong grupo ni Yu Shiman. Matapos inumin ang mga tabletas at artifact, mahinang sinabi ni Xingju. Mula ngayon, hindi ka na ikukulong ng Azura Palace. Maaari mong mamuhay ng may kapayapaan ng isip. Matapos inumin ang mga tabletas at artifact, tumalikod si Xingju at aalis na sana. Sa totoo lang, pagkatapos malaman na maayos si Li Xiaohan, gustong palayain ni Xingju si Yu Shiman at ang dalawa pa. Gayunpaman, siya ay masyadong abala at nakalimutan ang tungkol dito, na naging dahilan upang si Yu Shiman at ang kanyang kapatid na babae ay muntik ng ma-rape. Ang pagbibigay sa kanila ng mga tabletas at artifact ay kaunting kabayaran lamang, na magpapagaan ng pakiramdam ni Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 457, Pagkikipagkita sa kakilala. Xingju. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Xingju, biglang ibinuka ni Yu Shiman ang kanyang bibig upang pigilan siya. Gayunpaman, nang tawagin niya ang pangalan ni Xingju, parang may gusto siyang sabihin kay Xingju, ngunit sa hindi malamang dahilan, pilit niya itong nilunok pabalik. Matapos marinig ang tawag ni Yu Shiman, biglang huminto si Xingju sa kanyang kinatatayuan. Tama, hindi namatay si Little Han, kaya hindi mo kailangang makonsensya. Pagkatapos huminto, bahagyang lumingon si Xingju at sinabi kay Yu Shiman sa likod niya. Sa sandaling ito, may magiliw na ngiti sa mukha ni Xingju, walang bahid ng kalungkutan, na parabang nakikipag-usap siya sa isang matandang kaibigan. Pagkatapos, nang hindi hinintay na magsalita si Yu Shiman, bahagyang umindayog ang kanyang anyo, at kasabay ng bagzo ng hangin, nawala siya sa paningin ni Yu Shiman at ng kanyang ama. Ni isang bakas ng kanyang aura ay hindi naiwan. Xingju, salamat. Nang makitang tuluyan ng umalis si Xingju, sinulyapan ni Yu Shiman ang ilang mga tabletas at ang tatlong high-grade artifact sa kanyang harapan at tahimik na nagsalita. Sa sandaling ito, sa matubig niyang mga mata, unti-unti nang bumagsak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Gayunpaman, ang kakaiba ay mayroon talagang isang mahinang ngiti na nakasabit sa gilid ng kanyang bibig. Ang ngiting iyon ay tila napaka-relax sa kanya, na parabang isang mabigat na pasanin na nakadiin sa kanya ay tuluyang nawala. Matapos iwan si Yu Shiman at ang iba pa, si Xingju ay nagtungo sa maliit na isla sa Endless Sea Realm at nakipagkita sa mga eksperto ng Azura Palace. Pagkatapos nito, sumali siya sa reconstruction team ng Sky Marshal Continent. Sa tulong nitong Battle Saint na maaring mamuno sa kontinente, tumagal lamang ng isang maikling buwan para makabalik ang mga residente at mahiwagang hayop ng Sky Marshal Continent sa kanilang orihinal na lupain. Ang kasalukuyang bilang ng mga sinaunang teleportation array sa Sky Marshal Continent ay higit pa kaysa bago ang kalamidad. Sa madaling salita, ang buong Sky Marshal Continent ay maaaring malayang malakbay, na ginagawa itong lubos na maginhawa. Higit pa rito, maging ang mga karaniwang tao na walang cultivation base o ang magical beasts na may mababang cultivation base, lahat sila ay may tirahan. Ang iba't ibang malalaking kapangyarihan ay nakahanap din ng mga bagong lugar upang itatag ang kanilang mga teritoryo at magsimula ng bagong buhay. Sa Endless Sea, sa maliit na isla kung saan nagtipon sina Xingju, Xiaolong at ang iba pa, isang malaking pulutong ang nagtipon. Karamihan sa mga taong ito ay mga taong may malapit na relasyon kay Xingju. Ang kasintahan ni Xingju, si Li Xiaohan, ang kanyang ina, si Nangong Shuyo, ang kanyang amo, si Elder Feng, ang kanyang kapatid na babae, si Su Linier, ang kahalili ng Sacred Peel Race, si Wang Yanran, ang ikapitong batang may bahay ng Demon Refinement Race, Yao Xinyan, Uncle Pan, Ying Huang, Xiaolong, The Flaming Yellow Devil Tortoise, Yao Yushan, Dan Gu, at ang iba pa ay natipon lahat dito dahil ngayon ang araw na aalis si Xingju sa Sky Marshal Continent para sa Sacred Region. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa langit sa itaas ng mga alon, dahil si Xingju ay nakatayo sa himpapawid, naghahanda na buksan ang makalangit na gate ng Sacred Region. Nakatingin kay Xingju, na nakapikit at may determinadong ekspresyon, ang mga mata ng lahat ay napuno ng pag-aatubili. Bagamat ang sagradong rehiyon ay isang lugar na hinahangad ng lahat ng mga eksperto sa kontinente, walang nakakaalam kung ito ay isang mapanganib na lugar o isang pinagpalang lupain. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lahat ay nag-aatubili na makitang umalis si Xingju, dahil natatakot sila na kapag umalis siya, hindi na nila siya makikitang muli. Pagkatapos ng lahat, ang mga maaaring pumasok sa sagradong rehiyon ay hindi na muling nagpakita sa kontinente. Ngunit gaano man sila nag-aatubili, walang humiling kay Xingju na manatili, dahil ang sagradong rehiyon ay isang lugar na hinahangad ng lahat ng mga dalubhasa sa kontinente, at si Xingju ay pupunta sa sagradong rehiyon sa pagkakataong ito upang hanapin ang kanyang ama, kaya wala silang dahilan para hilingin kay Xingju na manatili. Buzz.
Biglang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xingju, at kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang kakaibang pag-alon sa kanyang katawan. Kasunod ng mahinang tunog, isang malalim na asul na liwanag ang bumaril mula sa katawan ni Xingju at pumailan lang sa kalangitan. Ang liwanag ay parang isang shooting star na bumaril sa langit, na humihila ng mahabang trail ng liwanag sa likod nito habang ito ay pumailan lang sa langit. Napakabilis nito na sa isang kisap mata ay tumagos na ito sa mga ulap at nawala sa paningin ng lahat. Boom! Hindi nagtagal matapos mawala ang kakaibang liwanag na katawan, isang nakakatalam na dagandong ang biglang umalangaw mula sa kaibuturan ng langit. Napakalakas ng tunog na parabang may napunit sa kalangitan, at pagkatapos ay isang malalim na asul na sinag ang bumungad mula sa langit, na bumabalot kay Xingju sa loob nito. Ang malalim na asul na liwanag na sinag ay tumalsik mula sa kailaliman ng langit, na parabang ito ay isang hagdan na nag-uugnay sa langit at lupa, na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Sa pagtingin sa kakaibang eksena, ang mga mata ng lahat ay napuno ng pagkahumaling, dahil alam nila na ito ay hindi ordinaryong sinag. Ito ang Heavenly Gate na maaaring humantong sa Sacred Region. Matagumpay bang nabuksan ang Heavenly Gate ng Sacred Region? Bakit ibang-iba ito sa binuksan ng Soul Slash? Kung ikukumpara sa mga bulalas ng karamihan, si Xingju, na nasa loob ng asul na sinag ng liwanag, ay hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Ito ay dahil napagtanto niya na ang Sacred Region's Heavenly Gate na binuksan niya ay ganap na naiiba sa binuksan ng Soul Slash. Noon, nang buksan ni Soul Slash ang Heavenly Gate ng Sacred Region, tila naglabas siya ng kakaibang liwanag na katawan mula sa kanyang kamay, at pagkatapos ay bumaba mula sa langit ang isang maringal na gintong sinag. Gayunpaman, ang Heavenly Gate ng Sacred Region na binuksan ni Xingju ay nabuksan ng isang kaisipang gumugulo sa kanyang isipan. Higit pa rito, ang ilaw na sinag na bumabalot kay Xingju ay hindi lamang mas maliit kaysa sa binuksan ng Soul Slash, ngunit maging ang kulay ay iba. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sinag ng liwanag na ginamit ng Soul Slash para buksan ang Heavenly Gate ay naglalaman ng mga kakaibang rune na dahan-daang umiikot. Gayunpaman, ang sinag ng liwanag mula sa Punishment Execution ay napuno ng kumikinang na liwanag ng bituin, at maging ang kapangyarihang taglay nito ay iba. Buzz. Kalokohan. Gayunpaman, nang hulaan ni Xingju kung nagkamali ba siya sa pagbubukas ng Heavenly Gate, nagulat siya nang matuklasan niyang wala na sa kanyang kontrol ang kanyang katawan. Mahigpit na itong nakagapos ng isang malakas na puwersa. Hindi lang ang katawan niya ang nakagapos, maging ang mga internal organs at iba pang parte ng katawan niya ay nakagapos. Higit pa rito, isang malakas na puwersa ang dahan-daang humihila sa kanya pataas, at si Xingju ay tila aalisin na mula sa Sky Martial Continent ng kakaibang sinag ng liwanag ng Heavenly Gate ng Sacred Region. Naramdaman ng pagbabagong ito, ginamit ni Xingju ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para ibalikwas ang kanyang ulo, at itinoon ang kanyang tingin sa mga tao sa maliit na isla. Nang makita niya ang kanyang kasintahan, si Li Xiaohan, at ina, si Nanggang Shuyo, na halatang ayaw makipaghiwalay, ngunit pinipilit na ngumiti, ang puso ni Xingju ay napuno ng kalungkutan. Xiaohan, nanay, master, lahat, hintayin ang aking pagbabalik. Sa sandaling ito, ganap na nakagapos si Xingju, at wala man lang siyang kakayahang ibuka ang kanyang bibig para magsalita. Maging ang kanyang pandinig ay nawala na, at nakatanaw na lamang siya sa mga taong nasa kanyang harapan, na lalong lumalabo, habang siya ay tahimik na bumubulong sa kanyang puso. Swoosh! Biglang lumiit ang malalim na asul na liwanag, at nawala sa abot tanaw sa isang iglap. Bumalik din sa orihinal na anyo ang ulap na natusok ng liwanag. Bumalik sa normal ang lahat, na parabang ang Heavenly Gate na patungo sa Sacred Region ay hindi pa lumitaw. Ito ba ang Heavenly Gate ng Sacred Region? Talagang nawala ito ng napakabilis. Hindi nakakagulat na biglang nawala ang mga eksperto sa tuktok ng kontinente, at walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Kung nagtatago sila sa isang desyerto na lugar at binuksan ang Heavenly Gate ng Sacred Region, talagang mahirap hanapin sila. Sa pagtingin sa kalangitan na dati ay puno ng isang malalim na asul na liwanag na konektado sa kalangitan, ngunit ngayon ay walang laman, ang ilan sa mga eksperto ng Azura Hall ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Maraming tao ang nagpahayag ng pananabik, dahil umaasa rin sila na darating ang araw na mabubuksan nila ang langit na pintuang daan na patungo sa sagradong rehiyon, at makapasok sa maalamat na sagradong rehiyon, ang paraiso ng mga eksperto. Brother Xingju, dapat mong alagaan ang iyong sarili. Darating si Xiaohan at hahanapin ka sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kumpara sa ilang tao na nagnanais ng mahimalang kapangyarihan ng Heavenly Gate ng Sacred Region, pinaikit ni Li Xiaohan ang kanyang mga mata at sinabing may mahinang ngiti sa kanyang magandang mukha, na nakaharap sa maulap na asul na kalangitan. Pagkaalis ni Xingju, bumalik si Li Xiaohan sa Illusory Moon Valley upang ipagpatuloy ang kanyang paglilinang sa ilalim ng patnubay ni Fairy Ying. Para naman kina Sulinir at Whitey, bumalik sila sa Heavenly Spirit Clan. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Heavenly Spirit Clan ay ang pinakamahina kumpara sa iba pang mga sinaunang clan. Bilang miyembro ng Heavenly Spirit Clan, nagpasya siyang itayo muli ang Heavenly Spirit Clan. Nanggang Shuyo ang mga matatanda at disipulo ng pamilya Nanggang pabalik sa silangang kontinente upang muling itayo ang pamilya Nanggang.
Para sa mga lolo't lola ni Xiaohan at master ni Xingju, si Elder Feng, pinangunahan nila ang mga disipulo at elder ng Yufeng Pavilion na muling itayo ang Yufeng Pavilion. Para naman kay Xiaolong, Uncle Pan, Ying Huang, at iba pa, umalis sila sa Azura Hall at bumalik sa dati nilang buhay. Para sa Azura Palace, ang kapangyarihan na binuo ni Xingju ng mag-isa, ito ay pinamamahalaan na ngayon ng Soul Maiden at ng mga miyembro ng Soul Eater Clan. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Azura Palace ay ang Soul Eater Clan. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang Azura Palace pa rin ang pinakamalakas na kapangyarihan sa Martial Sky Continent. Sa kailaliman ng kalangitan, mayroong hindi mabilang na mga bituin at bulalakaw. Gayunpaman, hindi nagawang pahalagahan ni Xingju ang napakagandang tanawin, dahil nawala ang kanyang pandinig at paningin. Ang kanyang kamalayan ay nahulog sa isang malabong estado, at lahat ng bagay sa paligid niya ay magulo. Para siyang mahimbing na natutulog. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, unti-unting nagising ang kamalayan ni Xingju. Nang muling imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makitang nasa ibang mundo siya. Sa sandaling ito, si Xingju ay nakatayo sa ibabaw ng isang mataas na plataporma. Ang plataporma ay natatakpan ng mga kakaibang rune at simbolo. Ang mga rune ay nakahanay ng maayos, na bumubuo ng isang kakaibang pormasayon. Ang mga rune ay kumikislap na may malalim na asol na liwanag, na nagpapakita ng isang mahiwagang kapangyarihan. Sa harap ni Xingju ay isang luntiang kagubatan. Mula sa kagubatan, naririnig niya ang huni ng mga ibon at maging ang mahinang ungol ng maliliit na hayop. Pagtingin sa asol na langit, may mga puting ulap na lumulutang sa itaas. Sa unang tingin, lahat ng nasa harapan niya ay parang walang pinagkaiba sa Martial Sky Continent. Gayunpaman, lahat ng bagay sa paligid niya ay nagbigay kay Xingju ng pakiramdam na ganap na naiiba sa Martial Sky Continent. Ang kakaibang bagay ay nasa mundong ito, hindi maramdaman ni Xingju ang pagkakaroon ng anumang battle chi o martial chi. Parang wala lang, ito ay walang laman. At ang abnormal na ito ang nagsabi kay Xingju na ang tila mapayapang mundong ito ay hindi ang Martial Sky Continent, kundi ang maalamat na Sacred Region. Hehe, mukhang matagumpay akong nakarating. Biglang lumitaw ang isang excited na ngiti sa mukha ni Xingju. Sa sandaling ito, tila nakalimutan ni Xingju ang sakit na mawalay kay Li Xiaohan at sa iba pa. Kumukulo ang dugo sa kanyang katawan, dahil isang bagong mundo ang lumitaw sa harap ni Xingju. Lahat ng hindi alam ay naghihintay para sa kanya upang galugarin. My little ancestor, sa wakas nandito ka na. Isang buong araw kitang hinihintay. Gayunpaman, nang si Xingju ay labis na nasasabik sa matagumpay na pagpasok sa Sanctuary Realm, isang hindi pamilyar na boses ang biglang tumunog sa kanyang likuran. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 458, Bagong Simula. Ang biglaang boses ay nagbigay kay Xingju ng matinding takot. Tumingon siya at nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na nakahiga sa puno sa likod ng mataas na platform, nakatingin sa kanya. Nakasuot ng magaspang na tela ang lalaki. Ang mga damit na natahi at pinagtagpi-tagpi ay tila sira-sira, at ang gilid ng bibig ng lalaki ay natatakpan ng hindi pantay na itim na pinaggapasan. Ang kanyang pangkalahatang hitsura ay masasabing lubhang nakalulungkot. Nang makita niya si Xingju na nakatingin sa kanya, bigla siyang ngumisi, inihayag ang kanyang bibig na puno ng dilaw na ngipin. Senior, ngayon mo lang ba ako kinakausap? Bagamat ang hitsura ng lalaki ay lubhang nakalulungkot, si Xingju ay nabigla ng matuklasan na hindi niya talaga maramdaman ang lakas ng lalaki gamit ang kanyang kaluluwa. Nangangahulugan ito na ang lalaki ay tiyak na hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Si Xingju, nakaka-rating lang sa Sacred Region, ay hindi nang ahas na maging pabaya, kaya magalang niyang tinanong ang lalaki. Senior. Hahaha, anong klaseng senior ako? Isa lang akong utusan. Hindi ka naman mukhang matanda. Tawagin mo na lang akong Uncle Pang. Nang marinig ang tanong ni Xingju, lumukso ang figure ng lalaki. Tinapakan niya ang puno ng kahoy at pumailang lang sa langit. Gamit ang matikas na pagbabalik tanaw, lumapag ang lalaki sa mataas na plataporma at tumayo sa harap ni Xingju. Hey, Tito Pang, paano mo nalaman na hindi ako matanda? Sigurado ka bang hindi ako nagpapanggap ng edad ko? Sa antas ng Battle Emperor, maaaring baguhin ng isang tao ang kanilang hitsura at figure sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan. Ito rin ang dahilan kung bakit napapanatili pa rin ng mga taong tulad ni Lady Dan ang kanyang kabataang anyo kahit na nabubuhay na ng mahigit 100 taon. Ganpaman, para sa mga taong tulad ni Lady Dan na maaaring itago ang kanilang edad, bagamat maaari nilang lokohin ang mga mahihinang tao, kung makatagpo sila ng mga eksperto na mas malakas kaysa sa kanila, makikita nila ang kanyang pagbabalat kayo. Dahil sigurado ang taong ito sa harap niya na hindi nagkukunwari si Xingju sa kanyang edad, nangangahulugan ito na ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Xingju. Kaya naman, nagtanong si Xingju sa paraang mausisa. Hahaha, laging bata ang bata. Hindi pa niya nakikita ang mundo. Gayunpaman, hindi nakakatakot na hindi makita ang mundo. Nakakatakot magsalita ng walang kaparakan tulad nito. Sai, hindi ito gagawin. Kung lalabas ka at magsalita ng kalokohan ng ganito, bilang guide mo, hindi ba mawawala lahat ng mukha ko? Gayunpaman, sa pagtataka ni Xingju, ang kanyang mga salita ay talagang nagpatawa sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, na nag-aangking pangshu,
at nagsimulang magsalita sa sarili, na nagparamdam kay Xingju na parang isang monghe na nagkakamot ng ulo sa pagkalito. Guide, ano yun? Curious niyang tanong na may pagtataka sa puso. Ahem, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Sasabihin ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Bago yan, may itatanong ako sa'yo. Anak, anong pangalan mo? Biglang seryosong tanong ni Uncle Pang kay Xingju. Xingju. Matapat na sagot ni Xingju. Oo, Xingju. Hindi naman masama ang pangalan, pero medyo mahirap tandaan. Ahem, Xingju, tandaan mo, saan ka man nanggaling, tiyak na hindi ito ang lugar kung saan ka nakatira noon. Bagamat may asul na langit, mapuputing ulap, bundok, umaagos na tubig, isda, manok, hipon, lalaki, at babae dito, at sa unang tingin, walang pinagkaiba sa lugar kung saan ka nakatira noon. Gayunpaman, malinaw kong nasasabi sa iyo na ito ay isang ganap na naiibang mundo. Pabalik-balik na naglakad si Uncle Pang sa paligid ni Xingju habang sinenyasan at nagpapaliwanag kay Xingju. Ang hitsura na ito ay medyo nakakatawa, ngunit naramdaman ni Xingju na ang kanyang sinabi ay walang kabuluhan, dahil alam na niya na hindi ito ang kontinente ng Chanwo, ngunit ang sagradong rehiyon. Alam ko, dahil ito ang sacred region. Nang makita itong si Uncle Pang na kinakausap ang kanyang sarili na walang katapusan, sa wakas ay hindi napigilan ni Xingju na sabihin. Ano? Sagradong rehiyon. Ano iyon? Ngunit ang ikinagulat ni Xingju ay nang magsalita siya, ang natanggap niya ay isang nagulat at nagtatakang tingin mula kay Uncle Pang. Ah, alam ko. Sai, ang mga ignorante na mortal na tulad mo ay laging mahilig gumawa ng mga ligaw na hula tungkol sa lugar na ito, ngunit naiintindihan ko rin. Para sa mga hindi kilalang bagay, ang mga tao ay palaging gustong magdagdag ng kanilang sariling imahinasyon at pagkatapos ay gumawa ng isang pangalan na sa tingin nila ay mabuti. Sai, kailangan kong sabihin, hindi naman talaga masama ang pangalang Sacred Region. Ito ay higit na mabuti kaysa sa langit at impyerno na binanggit ng mga lalaking iyon noon. Ngunit malinaw kong masasabi sa iyo ang isang bagay, hindi ito ang langit o ang sagradong rehiyon, ito ay tinatawag na kontinente ng Azura. Matapos tumawa at bamulong sa sarili si Tio Pang ng matagal, bigla itong naglakad papunta sa gilid ni Xingju at tinitigan siya ng matalim na tingin habang sinasabi ang bawat salita. Kontinente ng Azura. Ang totoong pangalan kaya ng Sacred Region ay ang Sacred Region Continent. Sa sandaling ito, biglang naintindihan ni Xingju. Dahil sa wakas ay alam na niya kung bakit nagulat si Uncle Pang nang sabihin niya ang dalawang salitang Sacred Region. Ito ay dahil ang lugar na ito ay hindi tinawag na sagradong rehiyon, ngunit ang kontinente ng Azura. Tito Pang, pwede bang maliban sa akin, may mga taga-ibang kontinente dito? Matapos malaman ang tunay na pangalan ng sagradong rehiyon, nagtatakang nagtanong si Xingju. Sa mga sinabi ni Uncle Pang, masasabi niyang maliban sa Sky Martial Continent kung nasaan siya, marami pang ibang kontinente. Kung hindi, walang mga pangalang tulad ng langit at impyerno. Gayunpaman, ang pinaka-inaalala ni Xingju ay kung ang kanyang ama, si Dugu Changyi, at ang makasalanan ng Spirit Eater Clan, si Han Zan, ay pumunta rin dito. Hindi naman sa may iba pang mga kontinente, ito ay marami. Maraming mga kontinente sa mundong ito, at ang mga kontinente na dati mong kinaroroonan ay pinagsama-samang kilala bilang Mortal Realm. Dahil ang mga tao doon ay napakahina at ang kanilang mga pangangatawan ay masyadong mahina, hindi sila angkop na mabuhay sa mundong ito. Kaya sila ay pinatapon sa Mortal Realm. Gayunpaman, kapag naabot mo na ang antas ng Battle Saint, maaari mong i-activate ang Summon ng Light at pumunta dito. Iyon ay dahil sa pagpunta mo lang dito mas makakaasenso ka pa. Kung hindi, kung mananatili ka sa Mortal Realm, ikaw ay magiging tumitigil at magpakailanman ay mahina. Siyempre, dahil kara-rating mo lang dito, siguradong maraming bagay ang hindi mo maintindihan. Para mas mabilis kang ma-familiarize sa lugar na ito, may mga taong katulad namin, mga guide. Ang tungkulin ng isang gabay ay napakasimple. Ito ay upang ipaalam sa iyo na maunawaan ang Azura Continent, upang ipaalam sa iyo na maunawaan ang mga kaugalian dito, pati na rin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng lugar na ito at sa iyo. Ako naman, ako ang magiging gabay mo, Xingju. Biglang naglakad si Uncle Pang sa harap ni Xingju, tinuro ang sarili, at tinuro si Xingju, at seryosong nagsalita. Sai, gabi na, ibabalik mo na kita sa kuta, kung hindi, wala nang makakain. Ikukwento ko sa iyo ang mga kaugalian dito habang naglalakad tayo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng kaseryosohan, muling bumalik si Tio Pang sa kanyang masungit at walang pidyon na ugali. Sa isang tapik ng kanyang mga daliri sa paa, lumukso siya pababa mula sa mataas na platform. Nang makita ito, nagmamadaling tinapik ni Xingju ang kanyang mga paa sa lupa at naghanda na pumailanglang sa hangin. Gayunpaman, sa sandaling tumalon ang kanyang katawan, nagulat si Xingju nang makitang hindi niya magawang pumailanglang sa hangin. Nawalan na talaga siya ng lakas para lumipad, at kung ito man ay ang bilis niya o ang taas na kaya niyang tumalon, pareho silang nanghihina. Swoosh 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 bagamat ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Xingju, hindi siya gumawa ng tamang hakbang. Kasabay ng pag-ikot ng kanyang katawan, gumawa siya ng dalawang magagandang saliw sa hangin, saka tuloy-tuloy na lumapag sa tabi ni Tio Pang.
Bagamat hindi niya alam kung bakit ang kanyang lakas ay nabawasan ng husto sa ganoong kaawa-awang kalagayan, si Xingju ay hindi nagmamadaling magtanong. Ito ay dahil alam na niya na hindi ito ang Sky Marshal Continent, ngunit ang Azura Continent, na sa panimula ay naiiba sa Sky Marshal Continent. Sa makatuwid, ang anumang nangyari sa hindi kilalang kontinenteng ito ay hindi magiging kakaiba kay Xingju sa ngayon. Anak, hindi ka masama. Sa pagtingin sa kalmado at kalmadong si Xingju pagkatapos lumapag, si Uncle Pang ay tumanggo sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Pagkatapos, sinundan niya ang landas sa ilalim ng kanyang mga paa at naglakad papunta sa kailaliman ng kagubatan, kasama si Xingju na nagmamadaling sumunod. Tahimik at mahaba ang landas sa kagubatan. Habang nasa daan, lubusang naunawaan ni Xingju ang pagkakaiba ng Azura Continent at ng Sky Marshal Continent. Tulad ng sinabi ni Uncle Pang, ang mga lugar tulad ng Sky Marshal Continent ay tinawag na Mortal Realm, at ang mga tao sa Mortal Realm ay tinawag na mga mortal. Ang anyo ng address na ito ay medyo nakakababa. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na ito ay dahil ang mga tao sa mga lugar tulad ng Sky Marshal Continent ay sadyang napakahina kumpara sa mga tao ng Azura Continent. Ito ay dahil ang pinakamahinang mga tao dito ay ang Malajos na Battle Saints sa Sky Marshal Continent. Ang dahilan kung bakit ang mga tao sa Mortal Realm ay hindi makakarating sa Azura Continent nang hindi umabot sa Battle Saint level ay dahil mayroong isang espesyal na substance sa Azura Continent. Iyon ay dahil mayroong isang espesyal na sangkap sa kontinente ng Azura. Ito ay isang sangkap na katulad ng Martial Chi at Battle Chi ng Sky Marshal Continent. Tinawag itong Azura Power. Ang kapangyarihan ng Azura ay isang napakarahas na bag. Ang dahilan kung bakit napigilan ang pisikal na lakas at espiritual na lakas ni Xingju ay dahil sa kapangyarihan ng Azura. Ito ay tiyak na dahil ang kapangyarihan ng Azura ay masyadong makapangyarihan kaya ang mga hindi nakaabot sa antas ng Battle Saint ay mamamatay ng napakabilis kung sila ay pumunta dito. Ang bilis ng kamatayan na ito ay nakasalalay din sa antas ng kanilang paglilinang. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay angkop lamang para sa mga Battle Saints at mas malakas na tirahan. Ang higit na nagpabagsak kay Xingju ay dahil sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng Azura, ang Battle Sages, na dapat ay immortal sa Sky Marshal Continent, ay parang mga karaniwang tao dito, na hindi nakatakas sa paghihigpit ng kanilang buhay. Sinasabi na ang haba ng buhay ng bawat tao ay halos 100 taon lamang. Gayunpaman, hindi nagsisi si Xingju na pumunta rito dahil dito. Sa kabaligtaran, labis na nasasabik si Xingju. Ang ganitong uri ng kaguluhan ay aktibo sa kanyang katawan, buto, at maging sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahil pagkatapos na pumunta rito, napagtanto ni Xingju na isa lang pala talaga siyang palaka sa ilalim ng balon, isang hamak na tao sa mundong ito. Pagdating dito, haharapin ni Xingju ang maraming bagong hamon, maraming makapangyarihang tao, tunay na makapangyarihang tao, ngunit gaano man karaming panganib at kakilakilabot ang mangyayari sa hinaharap, hindi matatakot si Xingju, dahil matatag na naniniwala si Xingju na sa pamamagitan lamang ng pagdurusa ay maaaring nagiging mas malakas siya. Ang dahilan kung bakit siya nag-isip ng ganito ay dahil ayaw ni Xingju na maging kampante na palaka sa ilalim ng balon. Nais niyang maging tunay na dalubhasa sa mundong ito, ang eksperto na kinikilala ng lahat bilang pinakamalakas. Iniisip lamang kung paano niya magagawang makipagpalitan ng mga pointer sa isang tunay na dalubhasa tulad ni Fairy Ying sa hinaharap, hindi namamalayang nasasabik si Xingju. Higit pa rito, kahit si Fairy Ying ay maaaring pumunta sa Sky Marshal Continent, na nangangahulugan na kapag naabot niya ang isang tiyak na antas, ang pagbabalik sa Sky Marshal Continent upang makita ang kanyang pamilya ay magiging isang simpleng bagay. Tama, Xingju, pagkatapos ng napakaraming pagkukwento sa iyo, hindi pa rin kita natanong kung saang lupalop ka nang galing. Ano ang pangalan ng kontinente na iyong kinalakan? Biglang parang may naisip si Tito Pang at may inilabas na kakaibang maliit na libro sa kanyang dibdib. Tanong niya kay Xingju. Sky Marshal Continent. Nang marinig ang tanong ni Uncle Pang, sumagot ng totoo si Xingju. Oh, tingnan ko lang, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, same time na binuklat ni Uncle Pang ang libro, na parang may hinahanap. Kung tungkol sa ginagawa ni Uncle Pang, hindi mapakali si Xingju na pakialaman. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad sa maliit na daanan. Dahil iisa lang ang landas, nahulaan ni Xingju na ang dulo ng landas na ito ay dapat kung saan nila gustong puntahan. Sky Marshal Continent. Galing ka talaga sa Sky Marshal Continent. Ngunit sa sandaling ito, ang nakakadurog na dagandong ni Uncle Pang ay biglang nagmula sa likuran ni Xingju. Paglingon niya, nakita niyang nakabuka ang bibig ni Uncle Pang, nakatutok ang mga mata sa maliit na librong hawak niya. Ang kanyang nasirang mukha ay napuno ng kakaibang emosyon, at ang emosyong iyon ay tila takot. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 459, Guide, Uncle Pang. Xingju, taga Sky Marshal Continent ka ba talaga? Matapos ang ilang sandali ng sorpresa, nagtanong si Uncle Pang sa paraang mausisa. Tama na, anong mali? Tumanggo si Xingju bilang pagsang-ayon at nalilin tanong. Oh my God, bakit ang malas ko? Bakit ang malas ko? Hindi naging madali para sa akin na makakuha ng trabaho bilang isang guide. Ako ay umaasa na gabayan ng isang natitirang bagong bituin at baguhin ang takbo ng aking buhay. Hindi ko talaga inaasahan.
Sobrang bitter talaga ng buhay ko. Oh God, marami ba akong nagawang mali sa dati kong buhay? Bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Xingju ay pagkatapos na matanggap ang kanyang tugon, si Uncle Pang ay talagang umupo sa lupa at nagsimulang umiyak at humagulgol ng malakas. Ang eksenang ito ay lubos na nabigla kay Xingju. Pagkatapos ng lahat, itong Uncle Pang ay isang Battle Saint powerhouse. Ang Battle Saint ay isang kaharian na hinahangad ng lahat ng powerhouse sa Sky Martial Continent. Ito ay tulad ng isang maalamat na pag-iral. Upang maabot ang antas na ito, sino sa kanila ang hindi nakaranas ng daan-daang labanan at dumaan sa hindi mabilang na mga paghihirap? Gayunpaman, ang karakter ni Uncle Pang ay talagang hindi matatag. Wala siyang kilos na dapat taglayin ng isang powerhouse. Sa halip, siya ay tila isang karaniwang tao na hindi kailanman cultivator. Sa sandaling ito, medyo nalilito si Xingju. Hindi niya alam kung ganoon nga ba talaga kaina ang mentalidad nitong si Uncle Pang o sadyang umarte. Umupo si Tio Pang sa lupa at iwinagayway ang kanyang mga kamay at paa habang humahagulgol. Mukha siyang nalulungkot talaga, parang kinidnap ang kanyang asawa at ninakaw ang ipon niya sa buhay. Sa sandaling ito, ang librong binabasa niya kanina ay itinapon sa gilid. Dahil sa curiosity, kinuha ni Xingju ang libro at curious na binasa ito. Ang New Star Talent Rankang ng kontinente. Gayunpaman, nang makita niya ang pabalat ng aklat na ito, hindi maiwasan ni Xingju na matigilan dahil sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tila ito ay isang aklat na nagtala ng lakas ng iba't ibang kontinente. Gayunpaman, hindi nakapagsalita si Xingju dahil ito ay talagang sulat kamay na kopya. Bukod dito, ang sulat kamay na ito ay sobrang palpak na ito ay ilang beses na mas pangit kaysa sa kanyang sulat kamay. Makikita na ang taong kumopya sa aklat na ito ay hindi masyadong mahusay sa literary skills. Namanghaman siya, ang laman ng libro ang susi. Sa makatuwid, sinimulan ni Xingju na basahin ang rangkang list of the continent's new rising stars sa kanyang hindi mapakali na pag-usisa. Ang kakayahan ni Xingju sa pagbabasa ay hindi pangkaraniwan sa simula. Kahit naibuhos ang isang martial skill sa kanyang utak, mabilis niyang mauunawaan ang malalim na kahulugan sa likod nito. Para sa isang simpleng libro, isang sulyap lang ang kailangan ni Xingju upang maitala ang mga nilalaman sa kanyang utak. Ah, kaya ganun pala. Nang matapos basahin ni Xingju ang libro, biglang natauhan si Xingju. Kasabay nito ang mahinang pagngisi sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, alam niya kung bakit magkakaroon ng ganoong reaksyon si Uncle Pang. Ito ay dahil ang pangalan ng mahigit 1,000 kontinente ay naitala sa aklat na ito. Sa likod ng pangalan ng bawat kontinente ay isang numero, at ang bilang na iyon ay ang bilang ng mga battle saints na ginawa ng kontinenteng ito. Higit pa rito, ang mga kontinenteng ito ay nirarango din. Ang kontinente na unang nirarango ay ang kontinente na gumawa ng pinakamaraming battle saints. Tinawag itong Iron Blood Continent. Pagkatapos ng Iron Blood Continent ay ang Thunder Continent, ang Misty Continent, ang Void Continent, at iba pa. Ang bilang ng mga battle saints na ginawa ng mga kontinenteng ito ay kahanga-hanga. Maging si Xingju ay nabigla dito. Ikina ang mga kontinenteng ito ay talagang kilala bilang mga lugar na nagbunga ng mga henyo at ang mga duyan para sa paglinang ng mga henyo. Ngunit ang dapat banggitin ay ang pangalan ng Martial Sky Continent ay talagang nasa pinakadulo. Higit pa rito, kumpara sa mga numero ng iba pang mga kontinente, ang pangalan ng Martial Sky Continent ay napakadaling matandaan. Iyon ay dahil mayroon itong isang digit, at ito ay tatlo. Tatlong Battle Saints. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang Sky Martial Continent ay gumawa lamang ng tatlong Battle Saints. Kung ikukumpara sa mga kontinente na gumawa ng libu-libo o kahit 10,000 Battle Saints, ang Sky Martial Continent ay talagang masyadong nakakaawa at mahina. Hindi nakapagtataka na magkaroon ng ganoong reaksyon si Uncle Pang. At sa tatlong Battle Saints na ito, mahuhulaan ni Xingju na dalawa sa kanila ang numero 1 henyo ng Spirit Eater Clan, si Han Ming. Ang isa pa ay dapat na ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion, si Song Yufeng, na nagbuklod sa maliit na dragon. Para sa pangatlo, walang paraan para malaman ni Xingju. Para naman sa dugo Changi ni Xingju at ang makasalanan ng Spirit Eater Clan, si Han Zan, na pumasok sa Saint Region noong nakalipas na buwan, malamang na hindi sila naitala sa aklat na ito dahil hindi pa nakompleto ang mga estatistika. Sai, ibig sabihin ba nito ay hindi ko na makikita sina Song Yufeng at Senior Han? Ngunit pagkatapos ay hindi napigilan ni Xingju na mapabuntong hininga. Dahil ang haba ng buhay ng isang Battle Saint ay wala pang 100 taon, si Han Ming ay narito ng libu-libong taon, at maging si Song Yufeng ay narito na sa loob ng libu-libong taon. Sa makatuwid, kung hindi sila makapagtanim sa isang napakataas na kaharian, matagal na silang namatay. Oh my God, masyadong bitter ang buhay ko. Asawa, pasensya na sa iyo at sa anak natin. Wala akong silbi. Ngunit nang si Xingju ay nakaramdam ng labis na panghihinayang na hindi niya makita sina Song Yufeng at Han Ming, ang nakakasakit ng pusong pag-iyak ni Uncle Pang ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Sabi ko, Tio Pang, bakit ka umiiyak? Hindi kaya dahil ako ay taga Sky Martial Continent ay makakaapekto sa iyong kinabukasan. Sa pagtingin sa itsura ni Uncle Pang, walang magawang umiling si Xingju. Pagkatapos ay naglakad siya papunta kay Tio Pang, bahagyang yumuko, at nagtanong. Ano bang alam ng isang mortal na tulad mo?
Sa tingin mo ba ganoon kadali para sa akin na makakuha ng trabaho bilang isang guide? Alam mo ba kung gaano kalaki ang naibigay ko sa kanila? Ginamit ko ang lahat ng naipon ko sa loob ng 20 taon para makabili ng isang espiritual na artifact kapalit ng trabahong ito. Lahat ito ay para makatanggap ako ng isang natatanging bagong dating, para makapasok siya sa Secret Heaven Battalion. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Walang kwenta kung kausapin kita tungkol dito. Pretuhin mo na lang itong malas ko. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagsimulang magreklamo si Uncle Pang kay Xingju. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi nagalit si Xingju sa kanyang pagpuna. Sa halip, nakita niya itong napaka-interesante. Ito ay dahil masasabi niya mula sa mga salita at kilos ni Uncle Pang na bagaman ang lakas ni Uncle Pang ay higit sa kanyang sarili, siya ay dapat na isang pag-iral sa ilalim ng kontinente ng Azura. Kung hindi, hindi siya magrereklamo sa ganitong buhay. Bagamat hindi niya alam kung ano ang naranasan ni Uncle Pang dito, sigurado si Xingju na siya ay sinalanta ng katotohanan hanggang sa puntong hindi na siya makilala. Nawalan siya ng dignidad na dapat taglayin ng isang dalubhasa noon. Ang pagpapalit ng isang espiritual na artifact para sa isang trabaho. Anong grado ang iyong espiritual na artifact? Pagkatapos walang magawang pagkamot ng ulo ni Xingju, bigla siyang nagkaroon ng ideya at nakangiting nagtanong. Anong level na? Siyempre low level. Ano pa ba sa tingin mo? Ang Sky Martial Continent ay isang mahirap na lugar. Marahil ay hindi ka pa nakakita ng isang espiritual na artifact noon, kaya hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. Nang marinig ang tanong ni Xingju, mabangis na inilibot ni Uncle Pang ang kanyang mga mata kay Xingju at sarkastikong sinabi. Oh, mukha ba akong kawawa sa'yo? Kalokohan, isa kang taong napakamahirap. Matapos marinig ang mga salita ni Uncle Pang, nagulat si Xingju. Pagkatapos ay ibinukan niya ang kanyang mga braso at tiningnan ang sarili. Mahalaga ito dahil nabigla siya sa kanyang nakita. Dahil invincible na siya sa Sky Martial Continent nang maabot niya ang Battle Saint level, hindi man lang nagsuot ng spiritual artifact level na armor o damit si Xingju. Nakasuot lang siya ng ordinaryong robe. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Xingju ay marahil dahil sa naranasan niya sa lugar na ito, ang kanyang damit ay punit-punit. Mas masama pa ang itsura niya kaysa sa inayos na damit ng pulubi ni Tio Pang. Sa unang tingin, mukha talaga siyang mahirap. Oh, tama, Tio Pang, kung maaari kang magkaroon ng isang espiritual na artifact, anong uri ng espiritual na artifact ang gusto mo? Pagkaraan ng ilang sandali na pagtawanan ng sarili, muling tinanong ni Xingju si Uncle Pang na nakangiti. Anak, bakit ang dami mong kalokohan? Nang makitang patuloy na nagtatanong si Xingju, si Uncle Pang, na galit na at nanlulumo, ay sumigaw sa kanya ng walang pasensya. Gayunpaman, nang tingnan niya ang bahagyang singkit na mga mata at maliwanag ng ngiti ni Xingju, hindi niya maiwasang matigilan. Dahil sa hindi malamang dahilan, tila natunaw ang hindi masayang kalooban ni Uncle Pang. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabi sa medyo nanlulumong tono. Kung mayroon, gusto kong magkaroon ng sibat. Oh, isang sibat. Hayaan mong hanapin ko ito. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Uncle Pang, mabilis na ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata at ibinaon ang kanyang isip sa Soul Devouring Order sa kanyang kamay. May problema ba sa'yo? Nakita mo ba na biglang pumikit si Xingju? Tinitigan muli ni Uncle Pang si Xingju ng masama, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at nagsimulang panasan ang mga luha sa kanyang mukha. Bang! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tunog ng isang matalim na talon na tumusok sa lupa ay biglang umalangaw. Nanginag sa takot si Uncle Pang dahil sa biglang tunog. Ikaw. Lokong brat. Kaya, ibinaling niya ang kanyang ulo at susumpa na sana si Xingju. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Xingju, ang kanyang nakangisi na ekspresyon ay ganap na natigil sa sandaling ito. Ito ay dahil sa sandaling ito, nabigla siya nang makitang sa sandaling ito, mayroon talagang isang gintong sibat na tumusok sa lupa sa harap ni Xingju. Ang sibat na ito ay inukitan ng gintong dragon, at ang dragon ay umikot sa paligid ng baras ng sibat, na nagpapakita ng walang kapantay na dominanteng aura. Bukod dito, ang sibat na ito ay kumikinang na may mahinang gintong liwanag. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang sibat mismo ay gininto ang kulay, ito ay masasabing hindi maihahambing na napakarilag. Sinabi sa kanya ng intuition na ito ay isang espiritual na sandata, isang napakahusay na mababang uri ng espiritual na sandata. Espiritual na sandata, espiritual na sandata, espiritual na sandata. Anak, mayroon ka talagang espiritual na sandata. Kalokohan, hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Sa pagtingin sa sibat na nakatusok sa lupa sa harap ni Xingju, si Uncle Pang ay agad na tumayo at inabot ang kanyang palad upang bunutin ang espiritual na sandata na nakatusok sa lupa. Hinangaan niya ito ng husto, tulad ng isang taong pinahahalagahan ang kayamanan gaya ng kanyang buhay na nakakakita ng isang piraso ng ginto. Coiling Dragon Golden Spear. Anak, ito ba ang pangalan ng iyong espiritual na sandata? Sa pagtingin sa sibat sa kanyang kamay, biglang nakita ni Uncle Pang ang mga salitang Coiling Dragon Golden Spear. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tinanong si Xingju nang may pagtataka. Nang makita ang masayang ekspresyon ni Uncle Pang, ibinuka ni Xingju ang kanyang bibig, ipinakita ang dalawang hanay ng malaperlas na puting ngipin. Mali, hindi ito ang aking espiritual na sandata. Ito ang iyong espiritual na sandata. Ano? Ano ang sinabi mo?
Ang mga salita ni Xingju ay parang isang kulog na nakakabasag ng lupa, na naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Uncle Pang. Sa sandaling ito, hindi man lang siya ng ahas na paniwalaan ang sariling pandinig. Sinabi ko na ito ang iyong espiritual na sandata. Itong Coilang Dragon Golden Spear ay sa iyo na mula ngayon. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Uncle Pang, muling kinumpirma ni Xingju ang kanyang mga salita bawat salita. Sa pag-ikot ng kanyang katawan, nagpatuloy siya sa paglalakad sa maliit na daanan. Nakatayo si Uncle Pang na may hawak na Coilang Dragon Golden Spear sa kanyang kamay, nakatitig ng blanko kay Xingju. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang lahat ng nasa harapan niya. Talagang nakakuha siya ng espiritual na kasangkapan ng napakadali. Higit pa rito, ito ay ang uri ng sibat na espiritual na kasangkapan na pinakagusto niya. Pinakamahalaga, ito ay talagang isang pinakamataas na gradong espiritual na kasangkapan. Tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang kalokohang bagong star ranking ng kontinente ay lubos na hindi mapagkakatiwalaan. Ipapaalam ko sa iyo na ang Sky Marshal Continent ay dapat ang numero 1 pag-iral sa ranking. Biglang huminto sa paglalakad si Xingju at bahagyang lumingon. May malabong ngiti sa labi, kinausap niya si Tio Pang. Ang kanyang mga salita ay puno ng hindi maipaliwanag na determinasyon at pagtitiwala. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 460, Mainland Leaderboard. Hey, gutom na ako. Terena, bilang aking panauhin dapat may obligasyon kang tretuhin ako ng maayos, tama. Matapos makipag-usap kay Uncle Pang sa seryosong paraan, muling tumalikod si Xingju. Gamit ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, maluwag siyang naglakad sa daan patungo sa kailaliman ng kagubatan. Sa sandaling ito, habang nakatitig si Uncle Pang sa likod ni Xingju, ang kanyang impresyon sa kanya ay ganap na nagbago. Napagtanto niya na si Xingju ay hindi parang ordinaryong tao. Sa halip, siya ay tila isang hindi maarok na dalubhasa. Sa kanyang pagtataka, talagang nakaramdam siya ng aura mula kay Xingju na tanging ang mga nangungunang eksperto ng mga dinastiya ang nagtataglay. Hehe, ako, si Pangsan, baka nakapulot talaga ng kayamanan ng Shon. Biglang sumilay ang isang matangkad na ngiti sa mukha ni Uncle Pang. Para bang isang madilim na tao ang sa wakas ay nakakita ng maliwanag at magandang sikat ng araw. Sa sandaling ito, mayroon talaga siyang hindi maipaliwanag na pagtitiwala kay Xingju. Hoy, bata, hintayin mo ako. Gaano kalakas ang loob mo lumibot at maggala? Hindi ka ba natatakot na maliga? Matapos itago ang Coilang Dragon Golden Spear sa kanyang low-grade storage bracelet, sumigaw si Uncle Pang sa taas ng kanyang baga habang hinahabol niya si Xingju. Sa daan, sinabi ni Uncle Pang kay Xingju ng detalyado ang tungkol sa kontinente ng Azura. Ang kontinente ng Azura ay napakalawak. Mayroong 3 dakilang dinastiya dito, ang Starfall Dynasty, ang Faceless Dynasty, at ang Fengli Dynasty. Ang 3 dakilang dinastiya ay namuno sa halos kalahati ng kontinente ng Azura. Lahat silang 3 ay may ambisyon na dominahin ang kontinente ng Azura. Kaya naman, halos 10,000 taon na silang nakikipaglaban ng hayagan at patago. Ang dinastiyang kinaroroonan ni Xingju at ng iba pa ay ang Starfall Dynasty. Mayroong hindi mabilang na mga platform ng pagtanggap sa 3 dakilang dinastiya. Ang reception platforms ay ginamit para makatanggap ng mga powerhouse tulad ni Xingju, na umabot na sa Battle Saint level, na siya rin ang tinutukoy nila bilang mga mortal. Upang mas mabilis na makasama ang mga mortal sa mundong ito, nilikha ang mga taong tulad ni Uncle Pang. Siya rin ang tinatawag na reception platform. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang mga host ay hindi mga eksperto mula sa mga dinastiya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang ng mga dinastiya. Bukod dito, hindi nagmula sa ordinaryong mundo si Tio Pang. Siya ay ipinanganak sa Starfall Continent mula noong siya ay bata pa. Dahil mismong ipinanganak siya bilang isang ordinaryong tao kaya siya nabuli at pinahiya ng mga aristokrata ng mga dinastiya kaya hindi naging eksperto si Tio Pang. Sa halip, siya ay may ugali ng isang ina. Si Uncle Pang, na lumaki sa ilalim ng Starfall Dynasty, ay may 3 pamilya. Nagkaroon siya ng isang hindi gandang asawa at isang mabait at matinong anak na babae. Upang ang kanyang anak na babae ay mamuhay ng isang magandang buhay, ginamit ni Uncle Pang ang mga ipon na kanyang hirap na naipon sa loob ng higit sa 20 taon upang bumili ng isang espiritual na sandata at sinuhulan ng mga opisyal ng dinastiya upang makakuha ng trabaho bilang isang gabay. Gayunpaman, ang pagiging isang gabay ay isang mataas na hinahangad na trabaho sa dinastiya. Ito ay dahil kung nagkataong gabayan mo ang isang napakatalino na mortal at makapasok siya sa Celestial Secret Unit ng Starfall Dynasty sa pamamagitan ng pagtatasa, kung gayon ang gabay ay makakatanggap din ng tiyak na halaga ng mga benepisyo. Sa dami naman ng mga benepisyo, sapat na para sa isang karaniwang tulad ni Uncle Pang na mamuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ito ay dahil ang Divine God ang pangunahing puwersang lumalaban ng Starfall Dynasty. Sa madaling salita, hindi direktang tinutukoy ng lakas ng banal na Diyos ang lakas ng dinastiya. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan ng malaking kahalagahan ng imperyo ang mga mahuhusay na mortal. Pagkatapos ng lahat, ang mga mortal na umabot sa antas ng Battle Saint sa Mortal Realm ay kailangang dumaan sa maraming pagsubok at paghihirap. Ang mga katutubo ng imperyo ay hindi maihahambing sa kanila sa lahat ng aspeto.
Dahil din dito, isang pagkakataon lang ang lahat ng mga usher. Matapos magkaroon ng pangunahing pag-unawa sa Shiryo Continent at sa Starfall Dynasty, sa wakas ay lumabas si Xingju sa kagubatan sa ilalim ng patnubay ni Uncle Pang at nakarating sa isang bayan ng county. Tito Pang, hindi mo naman ako papapasukin dito diba? Hindi mapigilan ni Xingju na sumimangot habang nakatingin sa sira-sirang courtyard house sa harapan niya. Bagamat si Xingju ay hindi isang walang kabuluhan at mapagkalkulang tao, siya ay nanirahan sa pinakamarangyang palasyo sa Sky Marshall Continent. Gayunpaman, sa Marshall Heaven Continent, siya ay nanirahan sa pinakamarangyang palasyo, na may hindi mabilang na mga katulong na naglilingkod sa kanya. Ngayong nakatira na siya sa ganoong lugar, sobrang hindi siya komportable. Sai, gagawin ko ito. Bilang iyong gabay, ako ang mananagot sa lahat ng iyong gastos. Sa sandaling pumasok ka sa Divine God, makakakuha ka ng kahit anong bahay na gusto mo. Maaari ka ring magkaroon ng maraming babae hanggat gusto mo. Mula noon, mabubuhay ka ng kakaunting tao. Gumamit ng mapang-akit na tono si Uncle Pang nang makita niya ang pag-aatubili ni Xingju. Bukod dito, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pananabik. Makikita na talagang hinanggad ni Tio Pang ang buhay ng isang superior na tao. Tito Pang, paano kung hindi ako makapasa sa pagsubok ng Divine God? Ano kaya ang mangyayari? Biglang tanong ni Xingju. Ang pagsubok ng Divine God ay nakabatay sa iyong lakas. Kung hindi ka makapasa sa pagsubok, magkakaroon ka ng dalawang resulta. Isa, magiging commoner ka ng dynasty na katulad ko. Dalawa, ikaw ang magiging pinakamababang pag-iral sa dinastiya, isang alipin. Maglilingkod ka sa dinastiya araw at gabi, ngunit hindi ka mamumukuntangi. Si Uncle Pang ay time na nagpaliwanag kay Xingju. Di niya direktang ipinaalala kay Xingju kung gaano kalungkot ang kanyang kapalaran kung hindi siya makapasa sa pagsubok ng Divine God. Hoy, bakit mo naman naitanong yan? Pakiramdam ko hindi magiging problema ang pagpasok mo sa pagsubok ng Divine God. Bilisan mo na ang pagpasok. Ako mismo ang magluluto ng ilang ulam para sa iyo. Gayunpaman, biglang nagpakita si Uncle Pang ng isang tiwala ng ngiti. Pagkatapos, inakay niya si Xingju patungo sa courtyard house. Habang nasa daan, medyo matagal na niyang nakachat si Xingju. Habang nag-uusap sila, mas napagtanto niya na si Xingju ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Ngayon, ganap na niyang binago ang kanyang pananaw kay Xingju. Itinuring na niya si Xingju bilang isang cash cow para sa kanyang pamilya, isang beacon na maaring magbago sa trajectory ng kanyang buhay. Sa totoo lang ay medyo maluwang ang courtyard house, ngunit ang bahay ay talagang masyadong sira-sira. Gayunpaman, si Uncle Pang ay espesyal na gumastos ng pera upang umupa ng isang lugar para sa kapakanan ng pagtanggap kay Xingju. Maaaring isipin na ang sariling bahay ni Uncle Pang ay malamang na masira-sira pa kaysa rito. Bukod dito, may 6 na tao na nagtipon sa looban at sila ay nag-uusap. 3 sa kanila ay nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakasuot ng katulad ni Uncle Pang, habang ang 3 naman ay magarbong manamit. Bukod dito, ang 3 lalaking ito na may magandang pananamit ay kapareho ng lakas ni Xingju. Lahat sila ay mga early stage na battle saints. Sa makatuwid, natitiyak ni Xingju na ang 3 lalaking ito ay mga mortal mula sa mortal na mundo. Ang 3 naman, siguradong sila ang tatanggap sa kanila. Tingnan mo, di ba pangsan yan? Bakit may mortal kang dinala dito? Yuyuyo, tingnan mo, bakit ang suot ng batang ito ay napakasama? Mas hamak pa ang pananamit niya kaysa sa pangsan, ha. Sabi ko, pangsan, saang lupalop mo dinala ang batang ito? Tama na, sabihin mo sa amin dali. Ipaalam sa amin kung saang kontinente ang napakahirap na gumawa ng ganoong damit na bata. Nang pumasok sina Xingju at Uncle Pang sa looban, sinalubong sila ng isang alon ng panunuya. Sa sandaling ito, si Tio Pang ay may awkward na ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi siya sumagot. Nang makita ang pag-uugali ni Uncle Pang, nahulaan ni Xingju na kahit sa mga karaniwang tao ng Starfall Dynasty, si Uncle Pang ay isang walang kwenta na madalas na binubuli ng iba. Sky Marshall Continent. Sa pagtingin sa 3 lalaki na naninirahan sa ilalim ng Starfall Dynasty, nagsalita si Xingju sa isang tono na hindi alipin o pagmamalabas. Sky Marshall Continent. Nang makitang isinisigaw ni Xingju ang pangalan ng Sky Marshall Continent ng buong pagmamalaki, nagulat ang 3 lalaki. Mabilis silang naglabas ng isang maliit na libro na katulad ng kay Uncle Pang at sinimulang baklatin ito. Sa panahong ito, pumunta din ang 3 mortal mula sa Mortal Realm para tingnan. Bilang mga tao mula sa Mortal Realm, tila nag-aalala sila kung saang kontinente nanggaling si Xingju. Iyon ay dahil ang bawat kontinente ay isang tatak ng isang mortal. Sinasagisag niya ang pagkakakilanlan ng isang mortal at ang potensyal na taglay niya. Nahanap na. Puff, Sky Marshall Continent. Haha, ito na talaga ang huling lugar sa Rising Star Talent Ranking ng kontinente. Sa buong 10,000 taon, 3 lang ang mortal. Hahaha. Pangsan, ang swerte mo talaga, hahaha. Hahaha, talagang may mahinang kontinente. Hindi nakakapagtakang magsuot ka ng napakarumi, hahaha. Pagkaraan ng ilang sandali ng maingat na pagbabasa, ang 3 patnubay at ang 3 mortal ay sabay na nagluwa ng laway. Tapos, napahawak sila sa tiyan nila at nagtawanan.
Napuno ng pangungutya ang kanilang tawanan. Xingju, alis na tayo. Sa pagharap sa pangungutya ng 6 na tao, walang naramdaman si Xingju. Gayunpaman, bahagyang namula ang mukha ni Uncle Pang. Pagkatapos, hinawakan niya ang pulso ni Xingju at inakay si Xingju sa bahay na inuupahan niya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju na talagang nanginginig ang kamay ni Uncle Pang. Ito ay hindi ganap na dahil sa takot, ngunit mas parang may halong galit. A person from the mortal realm, a person in the bottom of the continent dares to be so arrogant. Talagang hindi niya alam ang kalawakan ng langit at lupa. Tama, palaka lang siya sa ilalim ng balon. Pagdating dito, nakatadhana siyang maging alipin. Tama na, hahaha. Gayunpaman, nang papasok na sina Xingju at Uncle Pang sa bahay, isang mapang-asar na tawa ang biglang dumating mula sa likuran ni Xingju. Ang mga taong tumawa ay ang 3 mortal na nanggaling din sa mortal realm. Oh, gusto mo bang magkaroon ng laban? Nang marinig ang pangungutya ng 3, biglang tumigil si Xingju sa kanyang kinatatayuan at tumingin sa kanila ng singkit na mga mata. Anong sabi mo? Sabihin mo ulit yan. Ang mga salita ni Xingju ay parang biglang pumalakpak ng kulog, na ikinagulat ng lahat na naroroon. Ang 3 mortal ay hindi makapaniwala sa kanilang pandinig at tinanong si Xingju ng malakas. Sa sandaling ito, tumingin din ang 3 usher kay Xingju na parang nanonood ng magandang palabas. Sabi ko, malalaman natin kung sino ang nasa ibaba pagkatapos ng laban. Ano? Hindi ka maglalakas loob di ba? Tumiti ulit si Xingju. Xingju, bago ang pagsubok ng Divine Secret Unit, bawal lumaban ng mga mortal. Nagmamadaling umakyat si Tio Pang para akitin siya. Hoy, Pangsan, anong problema sa simpleng spar? Tsaka tayo lang naman ang nandito. Hanggat wala tayong sinasabi, sinong makakaalam? Tama, ang pagsubok ng Divine Secret Unit ay hindi natin mapanood. Hindi madaling panoorin ang pag-aaway ng mga mortal dito. Tama na, Pangsan. Hindi mo maaaring subukan para sirain ang mood namin, tama. Pagkatapos magsalita ni Tio Pang, tumingin sa kanya ang 3 usher na may nagbabantang tingin. Halatang takot na takot din si Tito Pang sa 3 tao kaya hindi na siya umimik. Sa halip, tahimik niyang binitawan ang kamay ni Xingju at umatras sa gilid. Dahil naghahanap ng gulo itong brat na ito, turuan ko siya ng leksyon. Nang makita ito, nagkatinginan ang 3 mortal. Pagkatapos, isang matipunong lalaki na nasa edad 30s ang lumakad papunta sa gitna ng patio. Sa tingin ko na misunderstood mo ako. Hindi ako makikipagkompetensya sa iyo. Kakalabanin ko kayong 3. Gayunpaman, ngumiti lang si Xingju sa matipunong lalaki na nag-walk out na. Pagkatapos, napatingin siya sa 2 mortal sa likod niya.